rockin' with it. Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko naman ang tatanungin ninyo. Syempre, nakikita naman ninyo, ang ganda ko pa din, di ba? So, yon. So, welcome back to my channel dito sa Sam Sam TV. So, ano na? Kamusta na? So, sana lahat kayo ay okay na okay. So, kamusta ang mga ganap ng New Year? So, naka-recover na ba tayo? I mean, yung may hangover pa ba? So, di ba? So, syempre, maraming party-party, inom-inom. Ako naman, hindi naman ako nag-inom. So, nandito lang ako sa bahay. Actually, nag-inom kami red wine noong countdown. Pero, after nun, wala. So, more on labas-labas, kain sa labas, pasyal, ganon. Kasi syempre, ganon din lang naman talaga yung mga dapat gawin. And happy naman ako kasi nabigyan kami ng time talaga nino sa isa't isa na, alam mo na, makapamasyal. And then, of course, back to work na tayo. So, sa Monday, simula na ang aming trabaho. So, one day left to go na para sa bakasyon na to. Pero kasi I consider na bukas kailangan ma-recharge na ng maigi ang ating mga utak, isip na patungo nga sa trabaho, di ba? So, yun. So, ganap na. At syempre, looking forward na tayo dito nga sa mga next na pageant. Oho. So, pag-usapan naman natin ngayon kung sino nga ba ang gusto mong bumalik bilang Miss Universe Philippines. So, kasi nga, ito nga, syempre marami nagsasabi na, dapat daw bumalik ay ang first runner-up sa Miss Universe Philippines nung nakaraang taon na si Winwin Marquez. Kasi nga daw, si Winwin daw, kapag nilaban daw sa Miss Universe, sigurado daw may ibubuga kasi sa galing neto sa pasarela. To be honest, ako, kay Winwin, oo, gusto ko din naman kasi matalino, magaling, at talagang konting kembot na lang, di ba, nung nakaraang taon, panalo na. So, nakita naman natin kung paano siya umeksena talaga ng todo-todo. So, ako, looking forward ako na sana magbalik talaga si Winwin at gusto ko talagang magbalik siya one more time, di ba? Bakit hindi? Magaling naman si Winwin. And then, ayun. So, si Winwin, kung sakaling babalik, kaya bang manalo? Parang feeling ko, oo. I-try niya lang uli. Kasi di ba sinabi niya na ayoko na. Tapos na ako. Ito na yung huling laban ko. Parang nagkaroon lang daw siya ng what if. Pero kasi, alalahanin din ni Winwin si Michelle D, di ba? Lumaban. Pero, hindi nanalo. Tapos yung pangalawang pagkakataon, lumaban at nanalo. O, di ba? And then, sumunod si Atisa Manalo, lumaban, tapos naging second runner-up lang. Tapos yung bumalik, nanalo. So, why not itry niya rin na one more time, di ba? So, ako gusto kong bumalik si Winwin, pero ikaw gusto mo pa bang bumalik si Winwin? Ayan yung abangan natin. Pero syempre, kung babalik si Winwin, dapat depende kung sino yung mga magbabalik. Alamin niya rin yon kung sino yung mga makakalaban. Katulad ni Atisa, inalam niya. Tapos biglang, okay, isang pack, okay, ako na to. Ganon. Kasi syempre, kung babalik ka, siguraduhin mo na ikaw talaga yung mananalo. Paano kung meron pa palang mas malakas? Paano kung meron pong mas bongga? Di sayang naman. So, ayun muna talaga yung dapat niya alamin. Either na magaling naman si Winwin at parang kumpiyansa naman ako na kaya niya to. But nandoon pa rin ako, syempre, isang beses lang kasi mag-e-effort at lalo na may anak na si Winwin, medyo mahihirapan talaga. But tignan natin, di ba? Pero kung sa mga mother, sa mga I go for Winwin. Yan. And then, eto pa, isa sa mga pinag-uusapan, si Christy Magcari. Ayan nga. So, isa din talaga to sa mga inaabangan at maraming nagsasabi na dapat daw ay lumaban itong si Christy. Kasi nga daw, si Christy nga daw, fit na fit, lalo na daw kung sa Puerto Rico gagawin ang Miss Universe. Kasi nga daw, matangkad, tapos maganda, tapos eloquent. Oo, totoo naman yun. Lahat naman ng sinabi natin at naririnig natin ay talagang totoo.
Pero kasi ako siguro, dapat i-ano niya, parang kumbaga parang i-develop niya yung sarili niya na talagang pangkontesera. Kasi kung iisipin mo, ilang beses na ba talaga tinry ni Christy na makuha ang corona ng Miss Universe Philippines. Nung una sa Binibining Pilipinas, naging Miss Intercontinental siya, tapos first runner-up. Tapos lumaban siya ng Miss Universe Philippines, naging hindi ako nagkakamali, fourth runner-up, di ba? Ang kinauwian niya. And then, ayun. So, yes, maganda siya on stage, lalo na yung finals night. Ang ganda-ganda ni Christy noon, na talagang masasabi mo din na parang, wow, sana bumalik to kasi may laban. Kahit di naman ako nagagandahan kasi talagang yung finals na, doon mo na nakita sa kanya na talagang may ibubuga talaga yung beauty niya. Ako naman, from the beginning naman, favorite ko talaga yan. Eh. At naniniwala naman ako na magaling talaga si Christy at maganda talaga. Kung ganda ang pag-uusapan, wala tayong pag-uusapan. Ang ganda pa ng height, di ba? Kaya lang, ayun nga. So, syempre, kung ano yung mali niya nung una, dapat wag niya nang gawin sa pangalawa, and then kailangan niya ng pag-aralan talaga ng maigi. Kumbaga parang i-level up. So, syempre nag-expect tayo sa kanyang pagbabalik na mas matapang, mas malakas yung dating, and then mas planado ang bawat eksena. Hindi yung parang, o sige, sasali uli ako, fine, o di ba? Tapos wala naman tayong makikita, di parang sayang lang. So, mas maganda yung makikitaan mo talaga siya na parang, ay, okay, lumalaban na. Like example, Atisa Manalo, nung una laban na laban, tapos pa sa kanyang pagbabalik, talagang medyo binago niya yung sarili niya. Kasi parang feeling ko, kaya naman ni Christy, kaya naman niyang ipanalo to. Ang kailangan lang niya, siguro, yung transformation as a candidates talaga na makikita mo sa kanya na meron talaga pang ibubuga ng todo-todo, di ba? Kasi andun dyan yung ganda, yung talino, yung kaseksihan, andun dyan. Pero hindi lang kasi to about kagandahan, kaseksihan. Dapat meron ka rin talagang masasabi mo na eto kasi ako. Oho, na meron kang maipapakita na parang mapapawaw sa iyo yung lahat, di ba? Lalo na yung backstory mo na parang ano ba talaga ang ginagawa mo at ano ba ang purpose mo bilang Miss Universe Philippines, di ba? And then looking forward ako, balita ako babalik nga daw talaga. At kung babalik siya, Diyos ko, looking forward ako kung ano yung makikita nating bago, di ba? Hindi yung parang, okay si Christy katulad ng dati. Ngayon, yung kung ano yung bago na i-offer niya sa atin, mas magiging palaban ba? Mas magiging mas maanghang, di ba? So, yon. So, I wish, di ba? And then, ito nga yung pangatlo. Yung pangatlo na babalik naman daw ay si Liana Aduana. Si Liana Aduana naman, for me, gusto ko siyang bumalik ha, sa totoo lang. Bakit hindi? Si Liana, ayun na, dating second runner-up naman sa Miss Universe Philippines last year. To be honest, nakakapanghinayang, no? So, mas gusto ko din lumaban talaga si Liana sa international pageant. Sa totoo lang, pwede naman siya maging supranational or Miss Cosmo. Why not? Di ba? Why not? Coconut, di ba? So, yon. Pero, ang gusto kasi ni Liana talaga ay makapag-compete sa Miss Universe mismo. Sa Miss Universe kasi yun talaga yung target niya eh. And then I think, yes, swak na swak talaga ang beauty niya for the Miss Universe, lalo na kung sa Puerto Rico kasi very Pinay, tapos maganda, fresh overload, ganun yung drama eh, ganun yung drama ng beauty niya eh. Pero, sabi ko nga, kung babalik din, looking forward din ako kung ano nga ba yung ipapakita niya din. Kasi syempre, nung nakaraan taon, dapat alam niya kung saan siya may kulang, ano nga ba yung mga dapat niya pang gawin. Ngayon, siguro, ang hinihiling ko dyan, kung sakaling sasali si Liana Aduana, siguro sana mag-accept siya ng ibang crown kung sakaling hindi siya mapupunta sa Miss Universe Philippines. Like example, pwede naman siya maging supranational kasi malakas din ang laban niya sa supranational at parang feeling ko kaya niyang manalo doon. Tapos, pwede din siyang maging Miss Cosmo kasi kung si Chelsea Fernandez ay naging first runner-up siya, parang feeling ko kaya niyang mag-title. So, maraming mga opportunity na pwede talagang
maging reyna, di ba? Kahit nga sa Miss Grand, sinasabi natin na sana magpunta dito sa Miss Grand kasi pwede din talagang manalo ng Miss Grand, o, di ba? So, yan yung mga nilolooking forward natin na open sana siya sa ibang crowd, not only a universe rather, di ba? So, yun. So, kasi pag universe lang, kung ang daming malalakas, tapos may mga manok na yung di sayang naman yung laban ni Liana Aduana na sana ay pwede talagang mag-penetrate sa international pageant, di ba? So, yan! Pero kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? So, tingin ba ninyo magbabalik nga ba silang tatlo? Oh my gosh, pare-pare silang runners-up dito. And then, tingin ba ninyo kapag nagtapat uli silang tatlo, sino kaya sa tingin ninyo ang dapat tanghalin sa kanila bilang Miss Universe Philippines for 2026? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.